O sige, ito, medyo mabigat yung cancer natin, di ba? Nagkaroon ka ng cancer. Pang ilang session na natin? Pang-apat. Pang-apat. Ano? Pang-apat. Ang cancer mo? Ovarya. Ovarian? O yun pala. Kapareho nung ano pa? Tsaka nag-ano na po ako, nagmetastas. Nagmetastasis sa ulo na. Sa ulo meron. Sa ulo na, ha? Yung ano pa rito, wala na iba. Umano na sa ulo, nagmetastasis. Kaya siya, yung unang punta niya rito, yung mata niya rito, kasi na-apekto yung ulo, nakapikit ng ganun. Tama ba? Nakaganon yung mata mo eh. Hindi mo maidilang. Oo. Ngayon, dilat na, di ba? Oo. Kasi na-apekto na yung ulo. Ayan, pumapasok sa utak yung cancer. Kaya ingatan nyo, ha? Oo. Tapos malamig siya, di ba? Malamig ka dati. O ngayon, mainit na yun. Nawakan ko. Tama ba? Siyempre, ikaw makakano, di ba? Uminit na, di ba? Oo. Kaya lang dito, bloated siya dahil nga sa ovary. Pero hindi ba nagbago? Kahit konti? Na kumukonti? Walang improvement? Nagbabago naman po. Kaya may time po talaga na siya na talagang bloated. Hindi, katulad nun, bloated na tuloy-tuloy ang bloated. Ngayon, medyo nababawasan. Nabawasan. Nabawasan, ha? O, kasi 3 session. Tandaan nyo, ang therapy sa cancer, taon nito, ha? Dahan-dahan ito, hindi pwedeng biglayin, ha? Tapos meron ka ng rashes, taas mo, yan, oh. Opo, marami na po ako rashes. Nag-rashes siya, yan, oh. Ibig sabihin, magandang sinya, lapit mo ng gusto. Ayan, ha? Magandang sinyalis yan. Sa akin, yan ang mga inaantay ko. Yan ang inaantay ko. Tsaka sa singit, ano? Opo. Yan ang inaantay ko. Ibig sabihin, itinutulak ng immune system. Ibig sabihin, tinutulak, gumagana ang immune system mo kahit na. Kasi ito, na-in-session chemotherapy. Opo. Di ba? Iniisip ko yung ganyan. Wala na, gulay na eh. Buti nga, matapang ha. Fighter pala itong misis mo eh. Lakasan mo loob mo ha. Ano na yan? Medyo panananalo na tayo rin, ha? Thank you, Doc. Ha? Salamat. Ano masasabi mo? May pag-asa? Ay, sobra po. Yun, ha? Masaya ba kayo? Stage 4 na to, metastasis. Isipin mo, pumunta na sa utak, Isipin mo, yun, ibig sabihin, nananalo tayo, Dati nakapikit na ng gano'n yan, Pakita mo, parang gano'n, di ba? Gano'n po kasi ako dati. Ngayon, dumilat na, sige ha, natutuwa rin ako. Alam nyo, napapaligayan nyo ako pag ganyan. Pati ko kasi, may stress din ako sa inyo. Pagka hindi gumagaling, ha? Ayan ha, ako nagsasabi din sa inyo, medyo nananalo, ha? Okay, alam. Sige. Ito yun, sige. Ano nangyari? Sige. Ikwento nyo nga kung anong nangyari dito sa spray. Ano ang karanasan nyo sa spray na ito? Itong benefit ko dito sa abiso, matagal na itong gumagamit ako. Ngayon, nung times na gusto ko magpapalit ng salamin, usually, ophthalmologist muna ako, patingin, at the same time, kukuha ko ng sukat para sa aking salamin. Ngayon, binigyan ako. Pinapaano ako nung ophthalmologist na magbasa, binabasa. Tapos magmula sa taas hanggang baba, lagi akong nababasa ko. Ilang taong ka na ba? Sabi sa akin. 70. Noong 70 years old ako eh. So sabi niya, bakit ang bilis mo? Kaya mo pang basahin hanggang baba naman eh? Mali, sabi niya. Hindi niya po alam. Siyempre, ayoko naman sabihin yung nagganito ako. Even after the pandemic, during the pandemic and after the pandemic, hindi pa rin ako nawawalan nito. Lagi akong bumibili. Ginagamit ko ito sa mata. Noong una sabi nila, mahapdi daw pag sa mata direct eh. Ako hindi, kaya ko. Even sa ilong, sa bibig. Lagi yan, itong ginagamit ko. Ngayon, nung binigyan ako ng measurement, pumunta ako sa ophthalmologist. Kasi sabi yung ophthalmologist sabi sa akin, meron daw akong katarata. Kaya pag mahinog na yan, pa-opera mo na. Sabi ko, ayoko po. Hindi pa naman po ako. Bakit papaanoin ko? Nakabasa na po ako ng lahat. Diba? Ibig sabihin, luminaw yung mata nyo? Oo. Luminaw? Oo. Sabi niya kasi meron daw akong kataratang
konti pa lang nun eh. Pero pa-adjustment na gumagamit ako to. Napis doon, nagpunta na ako doon sa, after mga ilang, na papalit ulit ako ng salamin doon sa optical. Ang sabi ng optical, ilang taon na ako kayo? Sabi niya, kasi kanya wala ka pa katarata. Gulat ako, ba't wala na ako katarata? Samantalang sabi ng ophthalmologist ko, meron na akong katarata. Kaya malaking bagay talaga itong ginagamit ko up to now. Kaya nakatulong po lang malaki talaga up to now. Hindi lang doon sa mga against the virus or sa pag nandiyan. Ano pa na itulong sa inyo maliban sa mata nyo? Sa mata ko? Maliban sa mata nyo, ano pa na itulong yan? Ay, yung po yung pag sipon, natin halimbawa, sipon. Hindi po pag inuubo. O yun, pag inuubo. Inuubo, yan. Saka yung sa mata nga. Yan. Isang problema sa ating katawan na minsan na-overlook lang natin, akala natin simple lang, no? Walang problema. Pero ito, tandaan nyo, yung mata natin, 80% ng sakit sa mata walang gamot. Kasama na yung glaucoma. Iba pa yung katarata, etc. Alam niyo, mata natin, may building nutrients yan sa loob. Yung liquid niya. Ang problema, ito ay susceptible sa pasukan ng parasite dahil naka-expose yan eh. Diba, alikabok, may parasite yan. Sa bahay nyo, nagwalis kayo. Kaya naglaro kayo ng aso, pusa, napupuntahan yan. Nagkaroon parasite pag yan lumaki bulati. Kaya nangyayari, yung parasite, pag dumami yan, kinakain niya yung nutrients na yun. Kaya minsan nagkakaroon katarata at yung pa, glaucoma kayo nga, sabi ko, 80% ano. Kaya ingatan niyo po ito. Sabi nga, walang gamot no. Ngayon, meron tayong spray. Ito hindi naman gamot ito kaya lang ito, disinfectant sa bacteria sa bibig. May bacteria rin ng may parasite. Para makatulong ito, ang iba ginagamit. In-spray ganyan, no? Isang dangkalan layo, katulad, kaya lang medyo bisan mahapdi, pupula, no? Pero para hindi kayo mahapdian, kasi ang bata hindi kahit ito dapat ito sa mga edad ng 20 pataas, ano? Ito gagamitin natin. Itong nebulizer. Ito, nebulizer to okay? Ito gagawin natin, Tingnan nyo. Ayan, may container siyang maliit. I-sprayan natin. Dito natin ilalagay. Huwag natin direkta, no? Lalo sa bata, ito, aniwan na natin sa mata. Hanggang 7. 7 spray na siya, no? Ang gagawin natin, i-ano natin dyan. I-on natin. Ayan, tingnan nyo, umusok na siya, Umusok na, di ba? Pwede natin gamitin ito sa bibig. Sa bata, totoo, 1 year old, di ba? Palibog, may ubo siya. May ubo tipon. Simutin dito. Yan, sa bata. Sa matanda naman, kung gusto naman, spray na lang yan, diretso, para hindi abala rito, lalo kung nasa labas. Pero pag uwi sa bike, kung gusto yung mata, ito. Ilalagay nyo rin, Tapos sa kadilat. Halimbawa, ginagawa ko ito, yan, kadilat, Siguro, wala pang 10 seconds, Anong dahilan? Kasi nagiging bulati dyan, nagkakaroon ng bulati. Ito lang, walang kaano-ano, walang hapdi. Kaya nagagamit kayo ng nebulizer. Ito naman, sa bata, nebulizer, para doon sa inuubo, pwede yung single, kahit matanda kung naiirita kayo. Hindi naman ito gamot, kaya lang, ilang natin, pan-disinfectant, para hindi mahapdi. Tingnan nyo, bakit? Kasi ang mata natin, nagkakaroon, ito yung sinasabi ko, tingnan nyo. Kaya madaling lumabo ang mata no? Noong una, hindi ko ginagawa yan. Ang grado ng salamin ko, nasa 250. Simula ako ng ganun, medyo luminaw. Siguro na yung nasa 175, nasa 200, 175 lang ako Isa, hindi na nga ako nagsasalamin Kaya nakakapag-cellphone ako kahit walang salamin. Medyo midikit pero okay na yun. Ayan tingnan nyo. Di ba? Ito malaki na to.
kadalasan, pag pupunta sa tiyan, minsan na-stay dyan, oh. Kaya 80% ng sakit sa mata, kaya ano to, makakatulong ng malaki. Ang gagamitin nyo ito, Abiso spray. Hindi ito gamot, pero makakatulong kasi disinfectant, di-disinfect. Ngayon, paano nyo malalaman kung ano naman? May ano na. Pag ginano nyo yung mata nyo, dapat walang amoy yan. Pero pag ano yan, amoy hugas ng parang isda na. Hasang ng isda, medyo malansa. Yun. O ano pa, halimbawa pag ginanon mo, amoy nana, mabigat na yun, ha? Huwag nyo nang paabutin doon. Ganyan ang gawin nyo ito, ha? Yung iba naman, diretso. Ako, diretso, no? Kaya lang, iba, mahapdi, o di, lagay nyo yung nebulizer. Okay?